May mga pangangailangan ng babae mentally, emotionally. Pero ang babae hanggat lulusot. Kaya ang pinaka-safety net nila is to use their emotions. Alam mo kung saan sila takot? Hindi natatakot ang mga babae sa masculine guy. Takot ang babae sa pagiging what's up guys? Suplado Moto here. Magandang gabi sa inyo lahat, mga ropa! So kanina, yun nga, may isa tayong ropa na nagtatanong, ano daw ba talaga yung pagiging masculine guy? And bakit kailangan natin maging masculine pagdating sa buhay, especially sa relationship? Kasi dinray niya daw maging masculine eh. Pero, parang mas lagi sila nag-aaway ng girlfriend niya. Madalas ang away daw nila at hindi pagkakasundo. So ang tanong ko sa kanya, ilang months na ba kayo? 3 years na daw sila. So, you mean, nung napakinggan mo lang ako, doon ka lang nag-start mag-put ng boundaries. Tama? So sabi ko sa kanya, ang pagiging masculine ay gusto ng mga kababaihan dahil they feel safe. Kasi pag ikaw emotional like them, they don't fucking feel safe. Di ba? So kung masculine ka, hindi ka dapat kinatatakutan or hindi siya dapat matakot sa mga boundaries mo or sa mga bagay na dapat gawin niya or para sa relationship nyo. Sabi ko sa kanya, hindi takot ang babae pag ikaw ay naging masculine sa relationship or pag pinakita mo yung masculinity mo dahil may boundaries ka, which is yun ang gusto nila and very attractive sa mga babae yun kasi naglalagay ka ng boundaries. Kasi tignan mo yung mga nice guys, yung mga simp, yung mga white knight, walang ano yan. Okay, pwede makakuha sila ng relationship pero hindi ako magtataka kung iiwanan sila ng babae. And hindi na ako magtataka kung hindi tatagal yung relationship nila. And hindi na ako magtataka kung yung nice guy na yon or yung simp na yon masama ang loob lagi dun sa girlfriend niya. Why? Kasi nga, though they are or he is in a relationship, yung babae ang nasusunod at siya ang nagsisilbi dun sa babae. Which is, alam naman natin na mahirap pagsilbihan ng mga babae at mahirap pasiyahin ng mga babae. Tama ba? Pero tayong mga lalaki, once na sila ang nagbigay ng kahit konting pangangailangan natin, na-appreciate natin. Diba? Because sanay tayo na talagang mag-provide and mag-protect lang. Pero yung mga reciprocation, hindi natin madalas makuha yan. Diba? Kaya nga, we appreciate women na talagang nagbibigay halaga sa atin. O yung nagre-reciprocate sa atin madalas. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga ropa, iwanan nyo pag hindi nagre-reciprocate. Iwanan nyo pag hindi sumusunod. Tandaan nyo, ulitin ko, nasa atin ang alas na diamond. Ngayon, kung aarte sila at aarte palagi para makuha yung gusto nila or minamanipula ka nila at hindi mo alam, pucha, wake up, ropa. Maraming babaeng kayang mangmanipula na hindi mo alam. Panoorin nyo yung Seeing the Matrix dyan sa YouTube channel natin. Type nyo Seeing the Matrix. Nasa ano yan mga ropa? Nasa libro ng Dawo Badas yan. Ewan ko yung iba kung nabasa na yan. Ewan ko yung iba kung ilang beses binasa. Pero tsagain yung basahin ng kahit mga 20 times. Yes, uulitin ko 20 times. Parang kanta yan Di ba naririnig mo, yes, maganda yung beat, maganda yung music. Pero it takes time bago mag-hit sa'yo yung mga lyrics, di ba? Oh, okay, ito pala yung meaning nun. Oh, okay. Di ba? Especially pag talagang focus na focus ka. Or kung meron kang pinagdaraanan. Di ba? Na-appreciate mo yung music once na naintindihan mo na yung lyrics niya. So same thing mga ropa sa mga libro na binabasa natin. Walang pinagkaiba sa Bible. O, pag nakabisado mo ang Bible, unti-unti mo naintindihan kung ano nangyari kay Jesus. Kung sino yung makulit na ano niya, na mga apostol niya. Di ba? Apostol ba yun? Doon nyo maintindihan, ropa, pag madalas yung basahin. Or maraming beses nyo binasa. So, balik tayo sa sinasabi ko. Hindi natatakot ang mga babae sa masculine guy. Okay? Mas gusto nila yon. Yung meron kang boundaries, yung marunong kang mag-lead, or yung superior ka, or dominante ka sa relationship. Alam mo kung saan sila takot? Sa pagiging accountable. Ulitin ko. Takot ang babae hindi sa pagiging masculine mo. Takot ang babae sa pagiging accountable niya. Dahil pag ikaw nag-put ng boundaries, pwedeng alam niya kaagad sa sarili niya, oh my God, I can't do this. I still want to do whatever I wanted to do. Diba? They think they have always the card na papakita nila yung lagi every time they made a mistake. Meron sila nagawang mali, so they won't hold themselves accountable.
marami silang i-reason or they will do everything to justify it na it's your fault. Mga ropa, pag kayo nag-aaway ng girlfriend nyo or ng asawa nyo, pakinggan nyo kung paano sila magsalita. Pakinggan nyo kung paano sila mag-reasons. Pasikot-sikot lang yan, pero ending, sa'yo pa rin at ikaw pa rin ang mali. Kahit na malinaw pa sa sikat ng araw ang gusto mong mangyari o yung gusto mong ipaliwanag o yung gusto mo i-explain sa kanya. Ganyan ang karamihang kababaihan these days. Because saan sila nanggagaling? Sa emotions nila. So, since women always want to be protected, so kung wala magpoprotekta sa kanila, of course, ang poprotektahan nila, sarili nila. Maliwanag? Because women are what? Evolved to survive. Gets? They need to fucking survive. Kaya ang pinaka-safety net nila is to use their emotions and sabihin na may mali sa'yo kasi ganito ka, kasi ganyan ka. Sa ating mga lalaki, sige, my fault. Ganun lang tayo, di ba? Ako to, mali ako dito. Sige. Ganun lang. Di ba? Ganun kasimple. So, we don't say anything na pag inadmit na niya eh. Pero ang babae, hanggat lulusot. Kaya nga, ewan ko sa inyo, bakit gusto nyo ng 2, 3 babae, 4 na babae, 5 babae. Kung isa pa lang, puta, sasakit na ulo mo. Pero, pwede kang mag-3, 4, 5. Kung yung babaeng pakikilala mo ay maintindihin talaga. Or, yung babae na alam niya kung saan niya ilulugar ang sarili niya. Okay? Nagkakaintindihan ba tayo doon, mga ropa? So mga ropa, ulitin ko, hindi takot ang babae sa mga masculine guy. Takot ang babae sa pagiging or kailangan nilang maging accountable. Bakit hindi na ako pwede magsuot ng sexy dress? Ba't di na ako pwede magsuot ng mga maikling shorts? Pwede, gano'n naman ako dati. Nagsusuot naman ako ng mga sexy dresses, di ba? Nagsasayaw naman ako sa harap ng TikTok. Ngayon, pag in a relationship, di na pwede. Of course! Di ba? Pero kang dapat protektahan. Unang-una is yung sarili mo. Pangalawa is yung relasyon na meron ka. Well, syempre, ang mga babae, alam nila madaling makuha yon. Dahil sila ang ina-approach. And ever since, lalaki ang nag-a-approach sa kanila, lalaki ang sumusuyo sa kanila, lalaki ang gumagawa ng way para makuha sila. Di ba? Pero, kung iisipin mo, sila ang may kailangan sa mga gusto nila. Ulitin ko, mga ropa, para maliwanag. May mga pangangailangan ng babae mentally, emotionally, and of course, financially. And even fucking physically. Di ba? So, bilang babae, they want more in their life. They want something na kaya nilang ma-extract or gusto nilang ma-extract. Which is, sino nagbibigay nun? Ikaw, lalaki ka. Kaya wag kang tatanga-tanga. Paliwanag. Piliin mo yung babae na karapat-dapat sa oras mo, sa pera mo, sa bembang mo, at sa kaswitan mo. Yay! Okay lang, mga ropa. Masyado na mahaba. Continue natin next time. Okay, so yun lang guys. Thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye. Show love, peace out, and be fucking mysterious, mga ropa. Sa atin lang yan, ha. Maging misteryoso kayo. Love.